Kamusta mga kaibigan? Mula sa pagmumulta dahil sa pagsusuot ng headband hanggang sa pagkawala ng $1 million dahil sa isang tattoo. Ito ang mga bawal na accessory sa NBA. Simulan natin sa isang face mask. Maraming mga NBA players ang nagsusuot ng face mask sa history ng NBA. At ang black face mask ang isa sa mga nagustuhan ng mga players. Ang unang gumamit ng black face mask ay walang iba kundi ang Black Mamba. Noong 2012 All-Star Game kasi, si Dwyane Wade ay finoul si Kobe para pigilan ito mag-layup. Sa huli, si Kobe ay nagkaroon ng fractured sa ilong. Kaya naman sa mga sumunod na laro, si Kobe ay nagsuot na ng clear face mask. Tapos sa mga sumunod na laro, nagsuot na si Kobe ng black face mask na sa huli rin ay binan ng NBA. Tapos sumunod naman si Kyrie Irving na nagsuot ng kanyang sariling version ng black face mask na nakascore ng 41 points sa Madison Square Garden. Pero after 2 years, nilabas naman ni LeBron ang pinakamagandang black face mask. Sinuot ni LeBron ang carbon fiber black mask na terno sa all-black uniform ng Miami Heat. Hanep, carbon lodi. Subalit kahit ang karamihan ay gusto ang black face mask, ang NBA ay ayaw sa bagong usong black mask na ito. Kaya naman sa mga sumunod na laro ni LeBron ay nagsuot siya ng clear face mask at doon na natapos ang black face mask era. Marami ang nagtataka kung bakit pinagbawal ng NBA ang isang unique na face mask. Pero sa totoo lang, hindi naman nila talaga pinagbawal ang face mask. Nag-request lang sila sa mga players na gumagamit ng black face mask na palitan ito ng clear face mask. Sabi kasi ng NBA na unfair daw sa mga ibang players na hindi nila makita ang mukha ng kalaban nila. At ayaw din ng NBA na hindi makita ng mga referee ang facial expression ng mga players. Subalit dahil nga sa hindi naman ito rule at hindi naman talaga binan ng NBA ang face mask, may ilang player pa rin ang nagsusuot ng black face mask tulad ni Joel Embiid na sinuot ito last season. Subalit hindi lang black face mask ang pinagbawal ng NBA. Noong 2018 kasi, ang isang bagong style ng headband ang nauso sa NBA, subalit ito ay pinagbawal rin ng NBA. Ang mga players tulad nila Drew Holiday, De'Aaron Fox at Jimmy Butler ang mga unang nagsuot nito at tinawag ito na Ninja Headband at naging paborito ito ng mga NBA fans. Astig nga naman, 'di ba? Pero ang NBA ay nag-iwan ng tanong sa karamihan. Bakit nga ba nila pinagbawal ang Ninja Headband? Well, ang NBA kasi ay concerned sa haba at laki nito. Ang ibang NBA teams at executive ay sinabing safety hazard ito at maaaring ikapahamak ng ibang players. Ganun pa man, maraming NBA players at mga fans na gusto ibalik ang Ninja Headbands. Subalit, ang ginawa ng NBA ay gumawa ng official headband na may logo nila. At ito lang ang pwedeng suotin ng mga player. Tapos kapag ikaw naman ay nagsuot ng ibang headband, agad-agad ka rin pagmumultahin ng NBA. Ang mga NBA player ay ayaw nang mawala ng pera kaya sumunod na lang sila sa dress code. Pero ang ibang mga player ay sinusuot ang headband ng NBA pabaliktad. Naging popular ito noong 2007 kung saan si Rajon Rondo ang nagpauso nito. Sinuot ni Rondo ng pabaliktad ang headband para ipakita sa buong mundo dahil ang Celtics ay nasa finals noong 2008 and 2010. Ang laro sa mga NBA finals ay nasa 10 million na tao ang nanonood. So ibig sabihin, may papakita ni Rondo sa milyong-milyong mga fans na kung ano ang tingin niya sa NBA. Subalit pagkatapos ng 2010 season, ang NBA ay kinausap si Rondo na respetuhin ang kanilang logo at huwag ito isuot ng pabaliktad. Subalit, imbis na ayusin ni Rondo ang pagsusuot nito, ang ginawa niya ay hindi na siya gumamit ng headband.
Pero hindi lang yan ang mga pinagbawal ng NBA dahil pinagbawal din nila ang dalawa sa pinakamalaking brand sa buong mundo. Nagsimula ito noong 2017. Ang brand na Supreme ay nasa fashion world at nagsimula ito sa NBA noong sinuot ito ni Kelly Oubre Jr. noong nasa Wizards pa siya. Suot niya ang red Supreme sleeve sa kanyang kanang legs. Subalit pagkatapos ng first half, pinilit ipatanggal ito sa kanya ng NBA. Pero bakit nga ba? Dahil ang NBA ay ayaw bigyan ang mga popular brand na ito ng free exposure sa NBA na milyong-milyong tao ang nanonood. Kung sakali rin kasi makagawa siya ng isang monster dunk, sigurado na magva-viral ito. At kung sakaling mag-viral siya, ang NBA ay gusto na logo nila ang makikita doon, hindi yung kung ano-anong brand lang na kalaban nila. Subalit, hindi lang si Kelly ang pinagbawalan na magsuot ng Supreme. Ang isa pa ay si J.R. Smith na nagsuot ng black Supreme sleeve sa kanyang kanang braso. Noong una, wala namang sinabi ang NBA kay J.R. Smith. Pero sa pangalawang beses niya ito sinuot, pinatanggal ng NBA ito sa kanya at sinabing siya ay magmumulta sa tuwing isusuot niya ang sleeves. Hindi naman ito nagustuhan ni J.R. Smith. Kaya ang ginawa niya ay pinatattoo niya ang Supreme sa kanyang legs. Kaya naman ang NBA ay nagalit at sinabing pagmumultahin pa rin siya sa tuwing may laro sila hanggat hindi niya pa ito pinapa-cover up. Ang lupit no? Ang isa pang brand ay ang Kanye West Yeezy na sapatos. Nung time na usong-uso ang Kanye Yeezy at papasukin na rin ito dapat ang NBA. Kaya naman ang mga players at mga fans ay excited. Subalit ang NBA ay ayaw dito. Sakto sana ang pagpasok ng Yeezy sa NBA dahil noong 2018 ang NBA ay tinanggal na ang ilang sneakers policy. Pwede na magsuot ang mga NBA players ng kahit anong color ng sapatos. Subalit bakit ba bawal ang Yeezy sa NBA? Well, dahil ang sapatos ay mayroong reflective heel na nakakasilaw. Concerned kasi ang NBA na pwede madistract ang mga players dito. So ang Yeezy na sapatos ay pinagbawal na sa NBA bago pa ito unang lumabas sa NBA. Ang mga NBA players ay kumikita ng malaking pera. Ine-express nila ang kanilang sarili sa mga mamahaling alahas tulad ng mga chains at mga singsing. Pwede naman silang magsuot ng kahit gaano karaming alahas na gusto nila bago ang laro. Pero ibang usapan na pag sa laro na mismo. Nagsimula ito noong 1980 nung nakita ng NBA na delikado para sa mga player ang pagsusuot ng alahas sa laro. Ang mga players tulad nila Michael Jordan, Daryl Dawkins at Dr. J ay sinusuot ang kanilang alahas habang naglalaro. Ang mga fans ay nagustuhan ang bagong style na pagsusuot ng mga gold chain at mga alahas. Sinabi ng NBA na ang mga players ay maaaring masaktan dito kaya pinagbawal nila ito. Subalit kahit binan ito ng NBA, ine-express pa rin ng mga players ang kanilang sarili sa pagsusuot ng kanilang mga alahas sa dunk contest. Pinapakita rin nila sa mundo ang kanilang mga suot ng mga $100,000 na mga alahas bago ang kanilang mga laro para ipaalam sa lahat ang maranyang buhay ng pagiging isang NBA player. Ang isa pang bawal sa NBA ay ginawa ni David Stern. Noong 2005, ang NBA ang unang major sports league ang gumawa ng dress code. Pinagbawal niya ang pagsusuot ng mga chains, baggy na pantalon at mga t-shirt bago ang laro. Hindi niya nga rin pinapayagan magsuot ang mga player ng sunglasses. Ang pananamit na ganun na sikat ay sila Allen Iverson, Carmelo Anthony and Paul Pierce. Ni-required ni Stern ang bawat NBA player na magsuot ng business casual attire tuwing bago ang laro. At yung mga hindi sumunod ay magmumulta ng $1,000. Sinabi rin ni Stern na kung may problema ang mga player sa bago niyang dress code, isipin na lang nila kung makakapaglaro pa ba sila sa susunod sa NBA.
Kaibigan, iyan ang mga bawal na accessory sa NBA. Ano ang masasabi nyo rito? Pasubscribe naman sa Kinawento TV. Salamat!